Isang mapagpalang araw po sa inyo, isang Lunes na pinagpala po ng Diyos at sa araw pong ito tayo po ay muli makakapakinig ng salita ng Diyos upang tayo po ay ma-encourage at patuloy tayong lumakas sa pananampalataya natin sa Panginoon. Sa araw pong ito, nais ko po kayong tanungin, ano sa tingin mo ang purpose ng buhay mo? Bakit ka nandito sa mundong ito? Alam niyo po ba ang Diyos po natin ginawa ang lahat ng bagay ayon po sa isang purpose. Meron siyang nais, meron siyang layunin kung bakit po niya ginawa ang lahat ng bagay sa mundong ito, pati ang tao po, ikaw at ako. So alam niyo po ba na ang mga isda ay ginawa para ito ay lumangoy sa tubig? Ang mga hayop na meron pong apat na kamay o apat na paa at mga insekto na gumagapang, sila po ay ginawa ng Diyos para po gumapang o lumakad sa lupa. Gayun din naman ang mga ibon, sila po ay ginawa ng Diyos para lumipad. Ang mga puno ay ginawa ng Panginoon para ito ay mag-release ng oxygen, na magkaroon tayo ng oxygen po na ihihinga natin, at gayon din po para ito po ay magbunga para natin kainin. Pero ang mga tao, hindi nila alam, maraming mga tao, hindi nila alam ang kanilang purpose kung bakit po sila nabuhay. Marami po nagsasabi na ang kanila pong purpose ay para lang palakihin ang kanilang mga anak. Ang purpose nila ay para magtrabaho, magpagal, di ba? So, marami pong mga tao po sa mundo natin ngayon, hindi nila alam kung bakit, ano yung reason, bakit sila nandito sa lupa. Alam niyo po ba na ginawa ang tao ng Diyos dahil may specific siyang layunin sa bawat isa po sa atin. Unang-una po, ginawa ng Diyos ang tao dahil para sa kanyang kasiyahan. It is for His pleasure. Kagalakan, kasiyahan ng Diyos na ginawa niya ang tao. Kaya po habang ginagawa kayo ng Panginoon doon sa sinapupunan ng inyong anak, ng inyong ina, ang Diyos po ay masayang-masaya. Masayang-masaya. Sabi po ng Revelation 4:11, sabi po diyan, "For you created all things and they exist because you created what you please." Masaya ang Panginoon na nakikita ka ng Panginoon ngayon. Ngunit nagkaroon nga po ng problema, kaya po nagkaroon din ng kalungkutan. Pero punta tayo sa positive po, sapagkat ito po ay encouragement na binibigay sa atin ng Panginoon. In Psalms 149 verse 9, sabi dito, "The Lord take pleasure in His people." Nakakatuwa pong pakinggan ang salita ng Panginoon dito sa Psalms 149 verse 9. Nagkakaroon daw po ng pleasure ang Panginoon pag nakikita niya ang kanyang mga tao, ibig sabihin yung kanyang mga sumusunod sa kanyang mga anak sa pananampalataya. At ang sinabi pa sa Ephesians 1:4, long before He laid down earth's foundation, God has us in mind. Nasa isip na tayo ng Panginoon bago pa lang ginawa ng Diyos ang lahat ng ito. So yung billions of billions na tao sa mundong ito, nasa isip na pala ng Panginoon. That's why you are created extraordinary. Special ka, kapatid. Ginawa ka ng Diyos kakaiba. In fact, ang reality po, sabi ng science, wala daw pong kaparehas ang iyong fingerprint. Walang kaparehas ang yung mga retina ng iyong mata o cornea ba yung tawag dyan sa iyong mga mata. Di ba? So bakit po? Because special ka. Na nakikinig sa akin ngayon, special ka. Ginawa ka ng Diyos noon pa man. Bago pa lang lahat ng nangyari dito sa mundong to, may plano na ang Panginoon sa'yo. Amen? Hallelujah. And I believe, pag nakita mo to, magkakaroon ka ng kagalakan dahil ikaw ay special sa mata ng Diyos. Sabi pa ng Biblia, you are the apple of His eyes. Hallelujah. So God created you simply to love you because God is love. Ginawa ka ng Diyos because gusto ka niya, mahal ka niya. Di ba? So sabi pa ng Matthew 22:37-38, ang sabi dito, love the Lord your God. Pero kailangan natin balik yung pag-ibig ng Panginoon. Gusto ng Panginoon yung talagang relationship. It's not the religion. Gusto ng Panginoon relasyon. Hindi niya raw gusto yung mga offering. Sabi nga po dito ng Hosea chapter 6 verse 6, I don't want your sacrifice. Hindi raw gusto ng Panginoon yung mga sakripisyong ginagawa natin. I just want your love. Napakalinaw ng binasa po natin sa Hosea 6 verse 6, I want your love. I don't want your offering. I want you to know me. Yun ang reason ng Panginoon bakit kanya nilikha. Magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kilalanin mo ang iyong Creator. At paano mangyayari yan? Ang sabi ng Matthew 22 verse 37-38, mahalin mo rin ang Panginoon.
So that's why kailangan na pinakita niya yung pag-ibig muna sa atin. Pinamalas niya muna ang pag-ibig sa atin bago tayo magmahal sa Diyos. Kaya nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. First, this is the first and the greatest commandment. So mga kapatid, kailangan natin matutunan mahalin ng Panginoon. Pero hindi natin matututunan mahalin ng Panginoon kung malayo ang puso natin sa Kanya. Kailangan magkaroon tayo ng time. 'Di ba parang isang nagmamahalan 'yan o nagkaano ng crush. Bibigyan nila ng time ang isa't isa para magkakilanlan po sila. Then after that sila po ay magpapakasal. Ano pa po ang gusto ng Panginoon? Ano ang layunin ng Diyos? Bukod sa gusto niya yung kagalakan niya na makita ka, yung mga taong ginawa niya. Pangalawa, ang gusto ng Panginoon, bakit niya kinreate ang tao? Dahil gusto ng Lord ng family. Meron siyang anak, bugtong na anak si Jesucristo, pero gusto niya family. Gusto niya isang pamilya na nagmamahal at nagmamahalan. Yan. So sabi nga po sa Ephesians 1:5, God unchanging plan has always been to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. And this gave Him great pleasure. Kagalakan ng Panginoon pag nandun tayo sa Kanyang pamilya. That's why inadapt tayo ng Panginoon through Jesus Christ. Those who believe on the Lord, di ba? Jesus Christ, binigyan niya ng karapatan maging anak niya. Kaya kapatid, kung ikaw nanonood sa akin, sigurado kang tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay anak ng Diyos. Pero kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, kailangan mo magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ito na yung panahon para maranasan mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po ba, na ang pagpili ng pamilya po natin sa natural, 'di ba, hindi po 'yan allowed. Kasi dahil tayo po ay sinilang sa sinapupunan ng ating ina, hindi po allowed na mamili tayo kung sinong gusto nating pamilya. Pero alam niyo po ba, pagka pumasok sa pananampalataya kay Kristo, it is a choice. Pumasok ka sa pamilya ng Diyos, it is a choice. Yung pagmamahal mo, it is your choice to love God or not to love God. Di kagaya ng isang natural na pinanganak, wala kang choice, di ba? Kailangan mo talagang mahalin ang mga magulang mo. Ang mga magulang din kailangan nilang mahalin ang kanilang anak, di ba? So kailangan nagmamahal. Ang problema, hindi tayo makapamili. Pero alam niyo po ba, pag sa pamilya ng Panginoon, kailangan piliin mo siya. Yung po ang ibig sabihin po ng gusto ng Lord, yung pamilya na namili, nagdesisyon mag-isa, hindi pinilit, di ba? Para siya ay lumapit sa Diyos at maging bahagi ng kanyang pamilya. In 1 Peter 1:3, sabi dito, God has given us the privilege of being born again so that we are now members of God's own family. Pinanganak kang muli kay Kristo. Ang pinanganak mo sa iyo ay hindi yung laman, kung hindi yung spirito, na kung saan ikaw ay ngayon nagkaroon ng connection sa ating Diyos. At yung connection yan, very precious po yan, sapagkat yan po yung relationship po natin. Pinanganak yung spirito natin, nagkaroon tayo ng relationship, nagkaroon tayo ng signal, nagkaroon tayo ng opportunity na diretso sa Panginoon na tayo ay makakausap natin siya. Na hindi na natin kailangan ng mediator because si Jesus Christ na yung mediator po natin. It is a privilege na tayo po ay nagkaroon ng adoption, nagkaroon tayo ng opportunity na maging anak ng Diyos. So, ano ba yung pamilya ng Diyos dito sa lupa? Natanong niyo na po ba sa inyong sarili? Kasi patungkol po sa kalangitan yan. Di ba? Patungkol po sa susunod nating buhay na makasama ang Panginoon sa kalangitan. Pero ano ba yung pamilya ng Diyos dito sa lupa? This is church. Yung church po natin ay hindi po yan building. Ang church po ng isang mananampalataya ay isang samahan ng mga mananampalataya po. Nagsama-sama sila naniniwala, nananampalataya kay Kristo. At hindi po itong building, hindi po ito isang gusali, hindi po ito isang institution, social club, organization, or isang relihiyon. Hindi po yan. Ang sinasabi ng Panginoon, ang simbahan daw po ay grupo ng mga mananampalataya. So, ang binabanggit po ng Biblia ay yung tinatawag pong maliliit na grupo. Yung tinatawag nating small group. So, binanggit ko po kanina yung small group, pero kailangan po natin makita, bahagi tayo ba ng small group na yan? Ngayon, kailangan natin mapag-aralan, paano ba ako magiging bahagi pa dito sa pamilya ng Diyos sa lupang to? So, bukas po, bantayan po ninyo ang ating pong vlog.
At I believe nabigyan kayo ng encouragement today. So gusto ko po i-share, i-like po ninyo at i-follow po ninyo ito pong ating pong ginagawang vlog po everyday para po mas marami pong makakita at maraming makarinig ng mga mensahe ng Panginoon patungkol po sa salita niya na magkakaroon po ng bunga ang kanilang buhay pananampalataya. So manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa opportunity muli na kami po ay nakapakinig ng inyong salita. Pagpalain niyo po ang lahat na nakapanood at nakapakinig ng mensaheng ito. Na tunay nga ito po ang una, Panginoon, na makita namin yung purpose namin sa mundong ito kung bakit niyo po kami nilalang at binuhay sa mundong ito, Panginoon. Salamat po dahil kami po ay magkakaroon po ng pananaw, magandang pananaw sa aming pong buhay ngayon. Purihin ka, sambahin ka. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So see you tomorrow po, brothers and sisters in Christ.